sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan, araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi, may strike ba o wala. At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes. At ngayon ay June 12, 2025, Independence Day. Holiday po ngayon. At oras na rin po na ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras, ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ngayon, pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Kailangan reappointment ni PBBM Ruiz Aguda Luhaan sa CA. Todo Balita. Kamara tinabla sole impeachment ni BP Duterte. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, higit 1,000 Pinoy Muslim na scam sa Saudi pilgrimage.
Todo Balita. Sa ating balitang lokal, 7,000 cash assistance ng Department of Agriculture sa mga magsasaka apektado ng rice tarification law. Sa Mangaldan, ipinamahagi na ng LGU. Todo Balita. Distribution ng mga hygiene kits at school supplies para sa mga daycare centers isinagawa sa Lingayen. Todo Balita. Hindi kami mga land grabber ayon kay Cesar Cambao. Todo Balita. At ngayon, sa detalye natin mabalita. Pinagtibay ng Kamara de Representantes ang report ng Quad Committee na nagre-rekomenda na sampulan ng mga kasong kriminal sina dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte, Senators Christopher Go at Ronald De La Rosa at iba pa kaugnay sa extrajudicial killings, kalakalan na illegal na droga at operasyon ng Pogo. Inirekomenda ng komite ang paghahain ng murder, Article 248 ng Revised Penal Code, Other Crimes Against Humanity, Republic Act 9851 at iba pang kasong kriminal laban kay Duterte at kanyang mga kalyado. Nakasaad din sa ulat ang rekomendasyon nito na ipasok si dating PCSO General Manager Roy Magarma sa Witness Protection Program dahil sa mga binigay nitong impormasyon na magpapatibay sa kaso. Inirekomenda rin ng Quad Committee ang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa para sa mga heinous crimes kasama ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Republic Act 9165. Ang 66 pahinang ulat ay nilagdaan ni na Quad Committee Lead Chairperson Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers at mga co-chairperson nitong sina Santa Rosa City, Representative Dan Fernandez, Manila Representative Bienvenido Abante Jr. at Abang Lingkod, Party List Representative Joseph Stephen Paduano. Pinalagaan ng House Prosecution Panel ang ginawang pagsoli ng Senate Impeachment Court sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi tinanggap ng panel ang sinuling Articles of Impeachment at hihingi muna sila ng klarifikasyon sa Impeachment Court upang makasunod sa dalawang utos na inilabas nito sa pagdinig noong Martes. Sa isang press briefing, sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro na inatasan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel na maglabas ng sertifikasyon na sumunod ito sa konstitusyon kaugnay na inihahing Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule, saad pa ni Luistro. Inimpeach ng Kamara de Representantes si Duterte noong Pebrero 5, bumoto ang 215 kongresista pabor sa impeachment, mahigit sa kinakailangan 1/3 o 102 miyembro ng Kamara. Tinanggihan ng Kamara de Representantes ang suhestyon ni Senador Joel Villanueva na tanggapin na lamang ang bersyon ng Senado para sa 100 dagdag sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Nanindigan ng Kamara na 200 dapat ang dagdag sahod at hindi 100 na isinusulong ng Senado. Nauna rito ay sinulatan din ni Villanueva Sinograles at pinanukala na i-adapt ang bersyon ng Senado upang hindi na magkaroon ng bicameral conference committee hearing. Binanggit pa ng Senador ng bersyon ng Senado which took into consideration the existing socio-economic conditions and positions of various sectors may be more widely acceptable position to take.
Idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang state of calamity sa Eastern Visayas upang mapabilis ang pagkumpuni at rehabilitasyon ng San Juanico Bridge at mapagana epekto nito sa mamamayan ng Samar at Leyte. Ayon sa Pangulo, ang state of calamity ay nagsimula noong June 5 at maaari itong maalis agad o mapalawig depende sa sitwasyon. Sa pamamagitan ng Proclamation No. 920, sinunod ng Pangulo ang naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na magdeklara ng state of calamity sa Region 1 dahil sa nakompromisong kalagayan ng San Juanico Bridge. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Nabudol ng isang fly-by-night travel at ang tour agency ang mahigit 1,000 malalakbay na Muslim na pinangakuan nitong makakarating sa Haji pilgrimage sa Saudi Arabia. Sa kanila reklamo sa National Bureau of Investigation sa Zamboanga City noong Martes, sinabi ng mga biktima na nagbayad sila ng sinasabing ahensya ng TIG 65,000 kabilang ang pamasahe nila sa aeroplano para sa kanilang biyahe simula May 31 hanggang June 1. Nagbula ang mga biktima sa Zamboanga City, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. Kasama umano sana sila sa 5,000 Pinoy pilgrim na lalahok ngayong taon sa nasabing pilgrimage. Nang puntahan nila opisina nito sa lungsod, sarado na to at hindi na rin makontak ang kausap at taong binayaran nila. Nagpasaklolo mga ito sa NBI na tulungan sila madakip ang suspect at maibalik ang kanilang pera. At ang ating balita sa ibang dagat, tinawag ni US President Donald Trump na inuutil ang mga namumuno sa California dahilan kaya nagtalaga siya ng mga National Guard para kontrolin ang gulo sa ikinasa niyang immigration raid sa Los Angeles. Anya tama lang ang pagpapakalat niya ng 2,000 National Guard sa lugar dahil walang silbi sina Governor Gavin Newsom at Los Angeles Mayor Karen Bass na kontrolin ang mga nagpoprotesta sa kanilang kampanya laban sa mga illegal na imigrante. Samantala, kinatuwiran ni Bass na tahimik ang kanilang lugar at naging magulo lang ito sa inilunsad na immigration raid. Sa ulat, umabot na sa 100 katao ang inaresto ng pulisya dahil sa pagsira ng mga ito sa ilang gusali ng gobyerno. Nauna rito nagbanta si Newsom, nakakasuhan si Trump dahil sa pagpapakalat ng National Guard nang hindi muna ipinaalam sa kanila. Gayunman, dinedma lang ito ni Trump at iginiit na tuloy ang pagpapalayas niya sa mga iligal na mamamayan ng ibang bansa. Sa isang post sa social media, nagbanta rin si Trump na makakatikim ng parusa ang mga babastos at papalag sa mga miyembro ng National Guard. If they spit, we will hit, and I promise you they will be hit harder than they had ever been hit before. Such disrespect will not be tolerated, diin pa ni Trump. Dumako naman tayo sa ating mga balitang lokal. Bilang bahagi ng programang pangkaligtasan sa turismo, ang pamahalang munisipalidad ng Bolinao ay magsasagawa ng 4 na araw na basic life support refresher course para sa 80 lifeguard. Ngayong Hunyo, katuwang ang Philippine Red Cross Alaminos City Chapter. Sinabi ni Chairman Lazo, Head Executive Assistant ng Bolinao Tourism and Information Office, ang pagsasanay ay naglalayong panatilihing certified at handa ang mga lifeguard sa mga emergency, lalo na sa mga beach resort at tourist areas. Inaasahan na aabot sa 50,000 tourist arrivals ngayong taon sa Bolinao na nagudyok sa pamahalang munisipal na palakasin ang pagsisikap na maiwasan ang mga insidente sa mga beach, resort at iba pang mga lugar ng turismo. Ang kurso ay tutuon sa mga pangunahing kasanayan sa BLS tulad ng cardiopulmonary resuscitation, rescue breathing, chest compression, choking relief, at airway management.
Tuloy-tuloy ang pagtugon ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Mongique III sa pangangailangan ng bawat Pangasinense para maayos at ligtas na mga kalsada. Patunay dito ang nakompletong concreting ng Farm to Market Road sa Barangay Taluspatang, Barangay Lasip, Barangay Aliaga, Barangay Malimpak, Barangay Butaw at Barangay Nansangaan sa bayan ng Malasiki. Malaking ginawa ito sa mga residente lalo na sa mga magsasaka dahil maayos at mas malawak na ang dati ay mga lubak-lubak na kalsada. Ang resulta, mas ligtas na ang kanilang biyahe at mas mabilis na rin ang transportasyon ng mga produkto mula sa kanilang barangay patungo sa merkado. Matagumpay sa nagawang pamamahagi ng hygiene kits sa school supplies para sa mga central area daycare centers na lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pamumuno ni Mayor Leopoldo Batawil noong ika-9 ng Hunyo sa Lingayen Civic Center. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga guro ng daycare center sa Central Lingayen sa ilalim ng Municipal Social Welfare and Development Office. Ayon sa MSWDO, ngayong noong ika-10 ng Hunyo naman ay nakatakdang schedule ng pamamahagi sa Western Lingayen at noong ika-11 ng Hunyo naman sa Southern Lingayen. Nasa 1,500 na bilang naman ng mga mag-aaral sa 37 daycare centers ang mabibigyan na hygiene kits at school supplies. Samantala, kasabay ng naturang distribusyon sa gawain ng orientation sa mga magulang ng mga daycare pupils ang patungkol sa mga aktibidad na itinuturo ng mga guro at kung ano ang mahalagang kampanya ng mga magulang o mga guardian sa paghubog ng kasanayan at kamalayan ng mga bansa. Sinimulan na noong June 10 ng lokal na pamahalaan ng mga Aldan, Katuan Department of Agriculture Region 1 ang pamamahagi ng 7,000 cash assistance para sa mga malilit na magsasaka apektado ng rice tarification law sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance. Pinanguna ni Mayor Bonafé Libera ang ceremonial distribution ng intervention monitoring card sa mahigit 350 rice farmers sa municipal whole grounds ng mga Dan. Magsisilbing cash card ang IMC at maaring i-withdraw sa mga BankNet ATM o accredited cash out centers. Sa kabuuan, nasa 1,864 ang rehistrado magsasaka sa mga Dan na may sinasakang 2 hektarya o mas mababa ang kwalipikado sa ayuda o mas mababa ang kwalipikado sa ayuda mula sa Department of Agriculture. Muling pinabulahanan ni Special Assistant to the Office of the Mayor Dr. Cesar Kiambao at Mayor Nina Jose Kiambao ang mga akusasyon na sila ay nang agaw ng mga lupain sa Bayambang, partikular na sa lupang kinatitirikan ng BYB Metro. Kanila iginiit na ang 67 hektaryang real estate property sa Barangay Bani ay nabili ng kanilang kumpanyang AILC mula sa Cat Realty. Sa naturang 67 hectares, 20 hektarya ang may mga nakatirik na mga bahay na hindi pinalis kaya sinukat at pinatituluhan upang ang mga ito ay kanilang mabili at mapunta sa kanilang mga pangalan. Samantala, may 12 kabahayan na maapektuhan ng development kaya sila ay nilipat sa isang relocation site kung saan binigyan din sila ng oportunidad na mabili ang lupa upang maglihitimo nilang pagmamayari. Ang natitirang 47 hectares naman ay siya ngayong dinidevelop upang maging BYB Metro kung saan mas maraming trabaho at negosyo ang naghihintay sa mga bayambanggenyo at tiyak na mapapalago o magpapalago sa ekonomiya ng bayan ng Bayambang. Walang kinamkam ang Kiambao na lupa bagkos sila pa ay nag-donate ng ilang hektaryas ng lupa para lamang matuloy ang malaking proyektong BYB Metro. Sa ating balitang sports, kumana ng huling matinding sparring session si Pinoy knockout artist at number 1 rank
International Boxing Federation o IBF Junior Flyweight Christian The Bomb Araneta kontra Unified Flyweight titleist at number 9 pound per pound boxer Kenshiro Teraji ng Japan bilang preparasyon na rin sa pagkikipagsagupa kay Thai Power Puncher Tanong Sak. Tanong Sak Simri para sa bakanting IBF title sa June 19 sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan. May tuturing na isang malaking karanasan para sa Cebuano boxer na makasagupa sa isang ensayo ang kasalukuyang World Boxing Council at World Boxing Association 112-pound champion na si Teraji na may matikas na record na 25-1 win-loss kasama ang 16 na panalo mula sa knockout. So, ano kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pang tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw at kantabay po natin sa technical side si Ellie Garcia. Oras po natin alas 5:27. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas.
Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede rin mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na 5:00 po sa kalabahagi natin programa ang Todo Balita at Komentaryo. Kami po ang mga kasama, Susan Valdez Yadaw. At ako naman po si Liway Manantani Paragire. Ayan, ngayon ay June 12 at ngayon ay holiday. At holiday, malaya ngayon na mamasyal. At kahit saan pumunta, malayang hindi pumasok. Dahil ngayon ay araw ng kalayaan. Happy birthday kay sa aking anak, kay Cendric Yadaw at sa tatay ng aking anak. Kay Noli Yadaw. Happy birthday, Kagawad Noli Yadaw at kay Cendric. Ayan, may papansit dito. Ellie, order ka na. At saka si Mayor Jan Celeste. Ayan, happy birthday po. So, holiday po ngayon, pero sa LTO Dagupan, yung mga nagmamay-ari ng mga motorsiklo na wala ka pang plaka, pwede ho kayong pumunta dahil bukas sila ngayon. Ang LTO Dagupan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, pero yung transaction para lang sa releasing ng motorcycle plates at saka yung replacement. Ayon kay Mr. Romel Dawaton, ito ay bahagi pa rin ng kanilang kampanya na ma-reduce, mabawasan ng malaki yung backlog nila ng motorcycle plates dahil mayroon nung nakaraan maibinaba sa kanilang 3,600 na mga MC plates o motorcycle plates. Ito yung kanilang i-release kasama na yung pagpalit ng 7-digit plates. Ito yung nai-issue na pero may direktiba ang Central Office ng LTO na papalitan ito ng 6-digit plates. So, pumunta lang po kayo, hindi lang yung mga pampasada ng mga tricycle, mga motorsiklo, kundi kasama na rin yung mga pribado. Dahil by August,
ang LTO kanilang implement yung no plate, no travel policy. Alright. So, punta na. Ulitin ko, ito po yung transactions para lang po sa mga plaka ng motorsiklo. Sa Dagupan lang po ito kung yung lugar nyo ay sakop po area of responsibility ng Dagupan LTO, pumunta po kayo doon kasi kanya-kanyang initiative ang mga LTO district office kung ano yung kanilang campaign o gagawin para mabawasan ng malaki yung kanilang backlog sa plaka, lalo na sa motorsiklo. Meron din ako nakita na merong hindi ko lang alam kung ngayon, nahanap ko yung aking kinopya, yung Magic Mall, meron silang back to school caravan sa San Carlos City. Nabasa na natin yun nung nakaraan, pero hinahanap ko yung, Balik Eskwela Caravan, Magic Department Store. Ito po ay in coordination o kasama po nila ang DTI, baka initiative to ng DTI. Balik Eskwela Caravan, Magic Rolling Store. Tapos na, June 10. Nag-advance sila kasi wala nga pasok nga naman ngayon. Oo, pero ang kasi, sabi nila hanggang Sunday pa yung yung mga back to school caravan. Siguro sa ibang sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Pero yon back to school nga, kahapon nagpunta nga ako ng Kalasyaw, talaga nakikita ko di ba mayroong mga nagtitinda rin ng mga notebook sa mga sa palengke, kantorado, sa mga stalls. Oo, may mga namimili, yung mga malilit na pwesto, may mga namimili pa rin pala ng mga notebook sa mga ganon. Kaya parang nakakamiss. Pasukan na. Ako namimiss ko dyan yung magbalot ng notebook. Yung tatanggalin mo yung mga o kaya yung tanggalin mo yung spring saka mo tatahiin. Pero ngayon, may tahi na. Wala na yung excitement. Tsaka magko-cover ka. Lahat tsaka kayo. yung, ngayon na-cover na rin. Meron na, di ba? Kaya nga, na-cover na rin. At meron kayong mabibiling cover na i-attach mo na lang. Oo. Pero syempre, andyan pa rin. Madalian na lahat ngayon. Andyan pa rin yung mga uniforms, school uniforms, shorts, mga blouse, mga palda para sa mga babae. Plus, yung sa ibang mga kababayan po natin, ayan, bibili ng bagong sapatos, black shoes, rubber shoes, pero yung iba, tsinelas. Kaya naman meron yung mga grupo, mga organizations o mga individuals na ang kanilang dinodonate pag ganitong balik eskwela ay mga tsinelas. Ayan, speaking of eskwelahan to pinag-usapan natin, natawa lang ako dito sa yung nag-graduate sa UST. Yata viral yun journalism graduate from UST. Congratulations, Michael Angelo, you are now officially unemployed. And we are so proud of you. And the reality na, true naman yun. Kung ang estudyante ay yung baon niya ay nanggagaling sa magulang o binibigay sa kanya, reality na, ang hirap palang kumita ng pera. Kapag nag-graduate ka na at kailangan mo nang maghanap ng trabaho, doon mo maramdaman yung hirap ng pera. Kasi stop na yung pagbibigay ng baon sa kanya. Na kung tutuusin, yung iba, ang lalaki nung allowance nila sa isang araw, kung minsan mas malaki pa kesa dun sa sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Meron yung sweldo, yung baon nila 200, yung ibang mga tao, pero syempre kanya-kanyang sitwasyon, pero yung iba, ang sweldo nila sa isang araw 100, 150, 200. Ito yung mga realities ng buhay, kaya welcome. Parang yung speech nga nung summa cum laude, ba yun? Napanood mo yun, nabasa mo na maaring hindi sa kanya yung yung karangalan yon. Kasi siya daw, yung parang since nag-aral siya, parang ang gaan-gaan ng buhay niya, parang wala siyang gagawin kundi magre-review lang. Samantalang yung mga kaklase niya, siya nagre-review pero yung mga kaklase niya nagtatrabaho pa para lang may pambayad ng tuition fee. Parang ganon. Tapos, siya iniisip lang niya mag-i-exam pero yung mga kaklase niya, iniisip kung saan kukuha ng pambayad ng tuition fee, tapos yung pambaon nila, lahat-lahat na. Kaya sabi niya parang kung tinitignan niya, kung nakapag-aral lang talaga yung mga kaklase niya ng kapareho niya, sabi niya baka hindi sa akin itong na to. Tama. Ang ganda nung niya, ang ganda nung
ang kanyang speech, yung parang parangal para doon sa kanyang mga kaklase daw na naghihirap. Samantalang siya naka-aircon, lahat-lahat na. Pero very convenient. Very convenient yung pag-aaral para sa kanya. Mula nung elementary, sa siya sa private school. Pero napakaganda naman yung... Tapos hinahatid siya sa eskwelahan. Yung ginawa niya, nagbigay siya ng parangal tribute sa mga kapwa niya, mga estudyante, mga graduates, na kumbaga hinahaggle nila yung yung kanilang oras, gumagawa ng paraan para tustusan yung kanilang mga pag-aaral. So dahil, ayan, maraming graduates at wala nang, siguro yung karamihan doon, wala nang baon, kailangan nang magtrabaho, ang Dole Region 1, kanyang nilabas dito yung iba't ibang areas para naman sa job fair. So, dito sa La Union, ay pinakamalapit sa La Union, sa Robinsons La Union, yung venue. Alaminos City, sa kanilang gymnasium, ayan, may job fair dyan. Dito naman sa malapit, sa Dagupan, nasa Nepo Mall. Kaya pala, nung dumaan ako doon, nakaredy yung mga table, yun pala yun. Tapos meron na silang arko ng Independence Day yung kulay. So, Nepo Mall, Dagupan, ang may job fair ngayon dyan, plus SM City Rosales. So, yun po yung mga areas na malalapit po dito sa atin. SM City Rosales, Nepo Mall, Dagupan, Alaminos City Gymnasium, at saka Robinsons La Union. Kung andyan naman kayo sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Candon Civic Center sa Ilocos Sur, at SM City Lawag sa Ilocos Norte naman. Ayan, mga job fair. At yung inuulit-ulit namin, magdala kayo ng maraming mga sets ng inyong mga dokumento para bigay lang ng bigay sa mga employers. And good luck. Sana makasama kayo dun sa anong tawag doon? Yung na-hire on the spot. On the spot. Yan talaga yung tinatawag na job hunting. Kapag job hunting talaga. Marami ka talagang So yun, ang City Government of Alaminos nga sa pamamagitan ng PESO at ng Department of Migrant Workers, inanyahan kayo sa 100 Islands Job Fair with one-stop shop government services ngayong araw, June 12, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Alaminos City Gymnasium yan gaganapin. Yun. So, hindi nakalagay dito. Siyempre, maraming yun. One-stop shop. Kapag sinabing one-stop shop, andun na rin yung mga services ng SSS, ganon, at saka kung ano pa, mga pag-ibig, at iba pang mga opisina, ahensya, nakakailanganin ninyong puntahan para sa mga requirements sa mga naghahanap ng trabaho. Ayan, on the spot makakapag-apply na rin kayo at makukuha nyo. Kailangan nyo yung SSS number pag ganyan po. Samantala, eto bukas na to, yung ina-announce po natin mula naman sa Central Pangasinan Electric Cooperative, Friday, June 13, 2 p.m. at saka next Friday, June 20, alas 2 din ng hapon via online through Microsoft Teams at Teams application. Ito na po yung ipinapaalam ng pamunuan ng Senpelco sa lahat ng kanyang nasasakupan. Sakop po ng Senpelco na ang Energy Regulatory Commission, sila po ay magsasagawa ng public hearing patungkol sa ERC case number 2025-067RC, ang Thermal Luzon Incorporated and Senpelco. Ito yung application for the approval of the power supply agreement between Thermal Luzon at saka Senpelco with prayer for provisional authority or interim relief and motion for confidential treatment of information. So, inaanyayahan po nila ang kanilang mga nasasakupan, mga member consumers ng Senpelco. Ayan, merong libreng medical mission din sa Bayan ng Bayangbang, June 21 to, Sabado, sa Banon Bayangbang Event Center. So, yung mga libreng services, general medical consultation, X-ray, chest X-ray, ECG, RBS, meron pa rin tuli, yan, circumcision, eye check-up, ultrasound, dental services, at saka mga laboratory test, cholesterol, uric acid, and urinalysis. Ayan, para sa iba pang detalye, pumunta na raw sa pinakamalapit na RHU o makipag-ugnayan sa inyong mga BHW dyan, sa bayan ng Bayangbang. Okay, ang bilis po ng oras natin, mga kaibigan. Ganap na pala 5:45. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. Ladies and gentlemen,
the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Pilipinas, ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradio team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas, ngayon na! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang
Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay, oras na po natin mga kaibigan. 9 na minuto na lang bago mag alas 6 ng umaga. Ang mga local government units, meron silang kanya-kanyang mga simpleng programa. Ito pong observance o celebration ng Independence Day. So, yan po ay early morning. So, usually, yung iba ginagawa nila ng alas 7, 7:30 para sa celebration. Okay, simpleng programa lang para matapos na. Iba mag-aalay ng bulaklak. Reflaying, yun. Sa provincial government, meron din silang simpleng programa. Provincial government ng Pangasinan dyan sa Kapitolyo. Good morning kay Ernesto Musada. Ang tanong niya kung kinuha niya yung kanyang motor sa San Carlos, pwede sa Dagupan kunin plaka. Hindi ko po alam. Pero taga ano kayo ba? Kasi sabi mo kanina Dagupan lang, di ba? AOR, Area of Responsibility ng Dagupan LTO. Ilang municipalities yung sakop niyan eh. So kung try nyo lang po kung ang nakatira kayo within yung sakop ng Dagupan LTO, baka sakali. Basta maigi punta na lang po kayo doon. Bubukas po sila ng alas 8 ng umaga. Plus yung iba naman, yung replacement ng plaka. Ito na yung na-issue na 7-digit na mga plaka ng motorsiklo. May direktiba na naman daw na papalitan ng 6-digit. So, tanong nyo rin po doon kung ORCR lang naman kailangan at saka ID. Kahit yung pagkuha ng plaka ng motor. Okay, good morning kay Josie Lieda Mateo, si Sam Will Serran, saka si Orlando Aki, at saka si Ariel Tamayo. Good morning din kay Achikora Aquino at Kuya Mar, kay Kuya Benjitan. Good morning at Madam Rosemary Ke. Yan, si Ariel Tamayo listening here at Bakayaw Sur, Dagupan City. Kuya Benji, sabi ni Kuya Benji, huwag kililingwanan kanto. Good morning po. Umabot pala sa 7 billion yung worth ng di umano'y shabu, mga palutang-lutang sa coast of Pangasinan and Ilocos Sur. As of June 10, 1,038 floating drug packs ang na-recover mula nung June 5 to 9. So, yung mga tahimik na, no? Biglang wala na, tahimik na sila. Pagkatapos nung Ilocos Sur. The packs bearing Chinese markings were turned over in 40 separate incidents spanning Bolinao, Bani, and Agno in Pangasinan and Santa Cruz in Ilocos Sur. Ayan, sabi mo, bagbuhat nung matapos yung Ilocos Sur, tahimik na. Pero, meron panawagan po ang PIDEA na kapag meron kayong matagpuan na mga palutang-lutang na mga kahina-hinalang palutang-lutang na mga bagay, at ma-recover ninyo, agad po yun i-surrender sa mga otoridad. Ayan, pwedeng i-surrender nyo muna sa barangay, sa mga kanang barangay, sa kapulisan o sa PIDEA o kung sa Coast Guard o kung kanino pa man na mga otoridad. At huwag ninyo ikikip yung mga yon, baka magkaroon kayo ng kaso, nananahimik ang buhay ninyo. Oo, kakaroon kayo ng illegal possession. Yeah, nakapulot lang kayo. Akala, drugs. Sabi nyo, akin to, napulot ko. Pulot ko lang, kahit napulot, yun nga, yung napakaliwanag po yung kanilang panawagan. Babala na rin yun. Huwag kayong magtago ng mga napulot nyo, lalo na yung illegal drugs. Kundi ang kaso nyo dyan, illegal possession, tapos malaki pa, marami pa. Isipin nyo, hindi, ito turnover ko naman. Kung naunahan kayong hinuli. Correct. O kaya ni raid. Wag po. Mas maigi na yung kahit simple lang yung buhay, wala namang problema, lalo na yung ganyang illegal drugs. Ay nako po. So yun po, kapag meron panawagan sa mga mangingisda, kasi karamihan naman sila naman yung ang hirap nito dahil nga sa na yan dahil sa nabalita na yan, pwedeng mga hindi mangingisda sumama na sila. May mga posibleng ganun kasi mahilig tayong manood ng mga
pelikula. Sumama na pati yung mga mahilig lang talaga na o yung mga maghahunt kasi libre na di ba? Libre mo na siyang hahanapin at marami. So yun, kasi biglang na-stop na ay hinihinala yun, baka mas marami pa yun. Para siyang para siyang yung mga naghulog nung floating shabu. Para silang tatanim. Basta in warakiwak dadli Diego yung seeds. Bahala na kung saan siya dadapa. Parang yung sinasabing kapag, di ba meron yung kapag mag-ipon kayo ng mga buto-buto, tapos pagpunta nyo, ibantak ko yan. Lalo na sa pag yung mga areas na bakante, o yan, o kaya sa may, parang anong tawag nito, sa mga bakanting, singa may jadkin, anong tawag doon? Field. Oo. Purwak kilowatt untubulara. Hindi ka na kailangan magtanim. Parang gano'n naman. Sige, niya, hulog na lahat. Bahala na kung sino makukuha niyan. Baka sakaling makuha nung recipient talaga. Pero yun po, malaki po ang kontribusyon ng mga fishermen na nasa laot that time na nakakuha nung nasabing mga shabu. Kasi kung hindi po nakuha nung mga fishermen yan, baka ang pag nakakuha yung recipient talaga, pupunta yan sa mga lansangan at sa mga users and would be recruit nila ng mga users. Yan po yung malaking problema sa illegal na droga na sa akala natin ay tahimik, pero ang grabe pala yung problema na naman. True. Oo. Tayo kasi wala tayong kamalay-malay Pero yung mga may malay, alam nila kung ano yung sitwasyon. Yun nga yung mga nakakausap nga natin. Ang dami. Sa barangay, imposibleng wala. Bawat barangay, meron daw mga user. Hindi ba naman pusher? At saka naman talaga, hate man ng ilan si former President Rodrigo Duterte. Ang laki po ng nagawa ng kanyang kampanya during his term. At saka, na-identify kung sino yung mga pushers sa barangay. Dahil ang mga barangay, kailangan nilang mag-submit ng listahan ng mga suspected na involved sa illegal drugs. Kailangan yung listahan na yon, kailangan ng PNP. At gumalaw sila lahat nun. True. At maraming, yung sinasabi nila ng mga EJK nga, di ba? Ang daming, kung ilan yung EJK, yung sinasabi nila mga pinatay, pero gaano karami yung mga nagsisurrender bawat LGU, libo-libo yung mga nag-surrender at saka pinarehab ng gobyerno. Talagang ginastosan sila ng gobyerno para bumalik sila doon sa sarili nilang katinuan. At kailangan makagraduate sila noon sa programa ng gobyerno bago matanggal yung kanilang pangalan sa listahan. True. So yung nga yun parang yung nakikita natin bakit ang nakikita nila lahat na, although hindi naman natin gusto rin yung nangyari na yung maraming na mga namatay noon. Ito lalo na yung mga innocent naman talaga. Pero yun nga, yung comparison ng bilang o kaya ng stats palagi yung sinasabi, gaano ba karami yung namatay dahil sa campaign against illegal drugs as compared sa dami ng bilang ng nailigtas? At gaano rin kadami yung namatay na pinatay naman ng mga kapwa nila, yung mga biktima, yung mga biktima na nabiktima ng mga sa illegal drugs, mga biktima mismo ng mga user na to, mga user pusher na to. Pero yan, usapang droga, illegal na droga na napapakikita po natin ngayon, parang talamak na naman po na agkalat kagaya dito. Yung nga po panawagan kapag meron o yung mga mangingisda na kapag meron pang makitang palutang-lutang kasi biglang wala na biglang stop na. Samantalang ang dami pa, para ka lang nag-harvest talaga na namumult ka lang na ang dami-dami tapos biglang stop, parang wala na. Parang gano'n lang. Hindi makapaniwalang pideya, tapos na. Baka meron pa yung lulutang-lutang na napadpad sa ibang lugar naman, malayo sa sa Region 1 at saka Zambales. Kaya nga ang panawagan nga, kapag meron nakita, ibalik, isoli, isurrender.
huwag itago. Yan. Good morning, Jojo Bauson. Kumusta na? Ariel Tamayo. Sir Napoleon ko, good morning po. At saka ang LTO Dagupan, ulitin po natin, bukas sila alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mga magpa-process po ng kanilang plaka para lang po sa motorsiklo. Ayan, good morning, Hana. Anong tawag doon? Yung Hana Gowns, yan sa Kalasyaw. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Nantabayaran po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Eli Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragire. Mamata, good morning. Ako naman si Susan Valdez Yada. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.